Bakit nga ba bigla na lang binanata ng Amerika ang Iran sa panahong ito? Hindi ba't si Trump yung sigaw ng sigaw na wala ng mga giyera sa ibang bansa? Pero sa sarili niyang bibig lumabas ang utos na paulanin ng missile ang Tehran, ang kabisera ng Iran, noong madaling araw ng Pebrero 28, 2026. Nang matapos ang pambobomba at matagpuan ang bangkay ng Supreme Leader na si Khamenei, nanigas ang buong mundo. Pero may isang bagay na kakatwa. Bago mismo ang airstrike, may nagaganap na nuclear negotiations sa Muscat, Oman. Inanunsyo pa nga ng Foreign Minister ng Iran na malapit na silang magkasundo. Pero makalipas lang ang 12 oras, lumipad na ang mga missile. Ano ba talaga ang napag-usapan sa negotiation table na nagtulak kay Trump na pindutin ang buton? Dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, 20% ng supply ng langis sa buong mundo ang natigil at ang epekto nito ay siyang yumayanig ngayon sa mga presyo sa gasolinahan ninyo. Ang sahod ko, hindi tumataas, pero ang presyo ng gasolina parang kabayo kung tumakbo. Sa totoo lang, masakit sa bulsa para basta na lang balewalain dahil gulo ito ng ibang bansa. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang lahat mula sa mga lihim na labanan sa likod ng negotiation table, ang mga nakatagong kalkulasyon ni Trump at kung paano sinasakal ng giyerang ito ang ekonomiya ng Tsina. Magsimula na tayo. Noong Pebrero 6, 2026, nagtipon sa Muscat, kabisera ng Oman, ang mga kinatawan ng Amerika at Iran. Ito ang unang nuclear talks sa loob ng 8 buwan, pero kakaiba na agad ang simoy ng hangin. Ang orihinal na plano ay sa Istanbul sila magkikita, pero biglang hiniling ng Iran na ilipat ang lugar. Gusto nila sa Oman kung saan mas malakas ang kanilang impluensya. Pumayag naman ang Amerika, pero sa huli, mukhang wala rin silang inaasahang magandang resulta mula sa usapan. Kakatwa kasi mismo ang format ng pag-uusap. Hindi man lang magkasama sa iisang kwarto ang mga kinatawan ng Amerika at Iran. Ang Foreign Minister ng Oman ang pabalik-balik sa magkabilang kwarto para maghatid ng mensahe. Isang indirect negotiation. Halatang ayaw nilang magkita-kita. Nag-alok ang Amerika ng suporta para sa civilian energy kapalit ng 10 taong pagtigil sa nuclear activities. Siguro inisip nila na dahil bagsak ang ekonomiya ng Iran, kakagatin nito ang alok. Pero tinawanan lang sila ng Iran. Sinabi nilang ang pag-enrich ng uranium ay isang karapatan na hindi nila isusuko. Hindi ito negosasyon, para itong isang chicken game kung saan sinusubukan nila kung sino ang unang bibigay. Habang may usapan sa ibabaw ng mesa, sa ilalim nito ay naghahasa na sila ng kani-kanilang mga kutsilyo. Sa katunayan, mula pa noong Pebrero, handa na ang Amerika para sa giyera. Nagpadala na sila ng senyales sa kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan na may darating na bagyo. Ang mga aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at USS Gerald R. Ford ay naglayag na patungong Persian Gulf. At ang pagpapadala ng tropa ay pinakamalaki mula noong 2003 Iraq invasion. Noong Pebrero 13, diretsahan ng sinabi ni Trump sa mga reporter, ang pinakamagandang mangyayari ay isang regime change sa Iran. Habang nakikipag-usap, iwinawasiwas niya ang barahan ng giyera. Matalas din ang pakiramdam ng Iran. Sa pagitan ng Pebrero 11 at 17, itinaas nila ng 3 beses ang kanilang oil exports. Ibinenta nila ang lahat ng kanilang reserba. Ang plano nila ay mag-ipon ng cash bago pumutok ang giyera at matigil ang kanilang pag-export. Nagkataon naman na 99% ng langis ng Iran ay napupunta sa Tsina. Mukhang may naamoy din ang Tsina kaya bumili sila ng mas marami kaysa karaniwan. Parehong panig ay nag-uusap habang naghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang mapagpasyang sandali ay dumating noong Pebrero 27. Nagpatawag ng press conference ang Foreign Minister ng Oman. Inanunsyo niyang mayroon ng breakthrough.
Pumayag daw ang Iran na hindi mag-iimbak ng enriched uranium at papayag sa full inspection ng International Atomic Energy Agency. Nakahinga na sana ng maluwag ang buong mundo. Pero ilang oras lang ang lumipas, humarap sa mga reporter si Steve Witkoff, ang US Special Envoy to the Middle East. At ang sinabi niya ay kabaligtaran ng lahat. Ibinulgar ni Witkoff ang totoong sinabi ng Iran sa loob ng negotiation room. Nagyabang daw ang Iranian negotiation team na gamit ang 40-40 kilogram ng 60% enriched uranium, kaya naming gumawa ng 11 nuclear bomb. Hindi pala ito negosasyon, ito ay isang pananakot. Para sa Amerika, wala nang saysayang pag-uusap. Noong hapon ding iyon, alas 3:38 ng hapon, pinirmahan ni Trump ang utos na umatake mula sa kanyang Mar-a-Lago Resort. Ang pangalan ng operasyon, Operation Grand Fury. Makalipas ang 12 oras, noong madaling araw ng Pebrero 28, dumagundong sa kalangitan ng Tehran ang mga Tomahawk missile at mga Israeli fighter jet. Hindi bababa sa 7 missile ang tumama sa tirahan ni Khamenei sa Pasteur Street at ang pinakamataas na leader ng Iran ay namatay noon din. Ang Israeli Air Force ay nagsagawa ng pinakamalaking operasyon sa kanilang kasaysayan, sabay-sabay na sinunog ang dilin-dilin na military targets. Ito ay isang surgical strike, isang pagputol sa pinakamasamang posibleng mangyari matapos ang isang bigong negosasyon. Nagsimula ng giyera si Trump? Hindi. Kabaligtaran pa nga. Ginamit niya ang bomba para makaalis na sa gitnang silangan. Mukhang magulo, pero maiintindihan ninyo kung babalikan natin si Presidente Nixon noong 1970s. Noong nalulunod si Nixon sa gulo ng Vietnam War, gumawa siya ng isang sikat na deklarasyon. Ang seguridad ng isang rehiyon ay responsibilidad ng mga bansa sa rehiyong iyon. Ito ang tinatawag na Nixon Doctrine. Ito ang deklarasyon na titigilan na ng Amerika ang pagiging pulis ng mundo. Pagkatapos ng 50 taon, binuhay ito ni Trump. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Sabihin nating malapit ka ng lumipat mula sa isang lumang inuupahang bahay. Pero ang kapitbahay mo ay isang mapanganib na tao na mahilig maglaro ng apoy, puno ng pulbura ang bodega niya. Kung iiwan mo ang bahay sa ganoong sitwasyon, baka magkaroon ng malaking sunog balang araw, hindi ba? Kaya bago ka umalis, lilinisin mo muna ang bodega niya ng pulbura. Iyan mismo ang ginawa ni Trump sa Iran. Bago umalis sa bahay na tinatawag na gitnang silangan, inalis niya ang pinakamapanganib na elemento. Kung aalisin mo ang ugat ng problema, wala nang sakit ng ulo sa hinaharap. Alam na alam ni Trump kung ano ang pinakaayaw ng mga Amerikano. Isang giyerang walang katapusan, parang kumunoy. 20 taon silang nasayang sa Afghanistan at maraming kabataan din ang nagbuwis ng buhay sa Iraq. Sa tuwing may larawan ng kabaong na nababalutan ng bandila sa balita, bumabagsak ang suporta para sa giyera. Pero iba ang usapan sa isang giyera na mabilis at tiyak ang pagkapanalo. Naaalala niyo ba noong 1991 Gulf War, umabot sa 90% ang approval rating ni Bush Sr. Sinunod lang ni Trump ang parehong formula. Para sa MAGA, ang core supporters ni Trump, ang ataking ito ay may tamang-tamang dahilan. Dati pa silang nagrereklamo, bakit natin kailangang ubusin ang buwis natin sa malayong gitnang silangan? Ipinakita ni Trump ang airstrike na ito bilang huling hirit na paglilinis para hindi na gumastos sa gitnang silangan. Sa hinaharap, hindi na raw kailangang gamitin ang pera ng Amerika para sa seguridad ng gitnang silangan. Para sa mga supporters niya, ito ay isang lohika na katanggap-tanggap. Sa katunayan, pagkatapos ng airstrike, umabot sa 70% ang suporta mula sa mga Republican sa mga survey. Sabi ng ilan, isa lang itong paraan para pagtakpan ang mga eskandalo. Naaalala nila ang Clinton senaryo kung saan ang isang presidente na nasa gipit na sitwasyon ay magsisimula ng giyera.
Pero kung titingnan natin ang ekonomiya ng Amerika noong unang bahagi ng 2026, wala namang dahilan para gumawa ng ganoong desperadong hakbang. Matatag ang unemployment rate at kontrolado na ang inflation. Walang agarang krisis na kinakaharap si Trump. Kaya ang pagsusuri na nagsimula siya ng giyera para makalusot sa isang political crisis ay medyo pilit sa kasong ito. Ang totoong dahilan ay iba. Ang estratehikong interes ng Amerika ay lumilipat na mula sa gitnang silangan patungong Asya. Para labanan ng Tsina, kailangan nilang ituon ang kanilang resources sa Pacific, pero hindi iyon mangyayari kung palagi silang nanggugulo sa gitnang silangan. Ito ay malinaw na nakasaad sa National Security Strategy na inilabas ng Administrasyong Trump noong huling bahagi ng 2025. Bawasan ang pasanin sa gitnang silangan at Europa at mag-focus sa Asya. Kung aalisin nila ang sakit ng ulo na Iran, maililipat nila ang buong budget ng depensa at mga tropa sa Asya. Bilang isang negosyante, tiningnan ni Trump ang gitnang silangan bilang isang malulujing tindahan. Ilang dekada na silang gumagastos, maraming sundalong Amerikano ang namamatay, pero ano ang nakukuha nilang kapalit? Kaya nagsagawa siya ng huling restructuring. Inalis niya ang pinakamalaking panganib, ang rehimeng Iran, at nagpadala ng mensahe sa mga lokal na kaalyado na sila na ang bahala sa sarili nilang seguridad. Sa huli, ang giyerang ito ay hindi simula, kundi isang tuldok. Isang malaking deklarasyon na tapos na ang pagiging pulis ng Amerika sa gitnang silangan. Sanay na tayo sa issue ng nuclear ng North Korea, hindi ba? Sa tuwing magpapalipad ng missile si Kim Jong-un, lumalabas sa balita at sasabihin lang natin, heto na naman sila. Pero may dahilan kung bakit sobrang sensitibo ng Amerika sa nuclear ng Iran. Ang North Korea ay ginagamit ang nuclear bilang panangga para protektahan ang kanilang teritoryo, pero ang Iran ay isang bansang kayang ipasa ito sa iba. At dito na nagsimulang mangilabot ang Amerika. Ang senaryo kung saan ang isang nuclear weapon ay aalis sa kamay ng isang estado at mapupunta sa isang teroristang organisasyon, iyan ang pinakamasamang bangungot para sa Amerika. Ano ba ang naiisip ninyo kapag naririnig ang Iran, Revolutionary Guards, at ang napakaraming armadong grupo sa ilalim nila? Hezbollah, Houthi rebels, Hamas, lahat sila ay tumatakbo sa pera at armas mula sa Iran. Nakakalat sila na parang sapot ng gagamba sa buong gitnang silangan. Tinatawag nila itong axis of resistance, pero ang problema ay hindi sila mga estado. Ang North Korea kahit papaano ay may isang taong pwedeng kausapin, si Kim Jong-un. Pero iba ang mga teroristang grupo. Imposibleng makipag-usap sa kanila kapag napunta sa kanila ang nuclear technology. Magiging imposible na itong kontrolin. Isipin ninyo, isang araw, bigla na lang sumabog ang isang maliit na nuclear bomb sa pantalan ng Dubai o sa isang oil tanker sa Mediterranean. Ang salarin ay hindi isang bansa, kundi isang hindi kilalang teroristang grupo. Hindi mo alam kung sino ang gagantihan at wala kang mauupo sa negotiation table. Ito ang senaryo na nagpapahirap sa pagtulog ng National Security Team ng Amerika. Ang nuclear ng North Korea, kahit nakakatakot, ay kayang pigilan. Ayaw din naman mamatay ni Kim Jong-un. Pero sa mga terorista na itinuturing na kaluwalhatian ang pagiging martir, hindi epektibo ang deterrence. Noong 2026, ang teknolohiya ng Iran ay umabot na sa world-class level. Nakakuha sila ng real-world data sa pamamagitan ng pag-supply ng Shahed drones sa Russia sa giyera sa Ukraine. Ang mga murang pero tumpak na drone na ito ay naging banta na rin maging sa air defense system ng Israel. Kapag isinama dito ang isang nuclear warhead, magbabago ng tuluyan ang laro. Nagpadala ang Mossad, ang intelligence agency ng Israel, ng isang urgent report sa White House. Ang laman,
makukumpleto ng Iran ang isang deployable nuclear warhead sa ikalawang kalahati ng 2026. Ang panloob na sitwasyon ng Iran ay lalo ring nagmadali sa Amerika. Mula huling bahagi ng 2025, sumiklab ang malawakang protesta dahil sa krisis sa ekonomiya. Bumagsak ang halaga ng riyal at tumaas ng 5 beses ang presyo ng tinapay, kaya't nagsilabasan sa kalsada ang mga mamamayan. Sa mahigit 100 lungsod, sumisigaw sila ng pagpapatalsik sa rehimen. Alam naman natin kung ano ang ginagawa ng mga diktador kapag nahaharap sa panloob na krisis. Hindi ba? Madalas silang nagsisimula ng giyera para ilihis ang galit ng mamamayan sa labas. Tumaas ang panganib na gamitin ng mga lider ng Iran ang nuclear card. Ang pagbagsak ng rehimeng Assad sa Syria ay nakaapekto rin sa timing. Sinubukan kasing punan ng Iran ang puwang na iyon. May mga ulat na nagpapadala sila ng mga tropa ng Revolutionary Guards sa Syria para palawakin ang kanilang impluensya. Ang senaryo kung saan makukuha ng Iran ang nuclear bomb at sabay na kokontrolin ang Syria ay ang pinakamasamang bangungot para sa Amerika. Tingnan ninyo kung gaano kahirap ang sitwasyon ng Amerika mula nang magkaroon ng nuclear ang North Korea. Hindi nila hahayaang mangyari ang parehong sitwasyon sa gitnang silangan. Sa huli, nagpasya ang Amerika na mas mabuting kumilos na ngayon kaysa magsisi sa huli. Ang paninindigan ng White House ay hindi na nila hihintaying maging isa pang North Korea ang Iran. Ang airstrike na ito ay hindi lang para sa Iran. Ito ay isang preemptive na hakbang para sunugin ang hinaharap na arsenal ng mga teroristang network na nakakalat sa buong mundo. Napagpasyahan nilang ngayon na ang huling pagkakataon para pigilan ang pagkahulog ng nuklear sa kamay ng mga terorista. Nang sabihin ng Amerika na aalis na sila sa gitnang silangan, nagpanik ang kanilang mga kaalyado. Sanay kasi silang natutulog ng mahimbing dahil binabantayan sila ng militar ng Amerika. Mga bansang tulad ng Saudi Arabia, United Arab Emirates at Bahrain. Pero paano na kung bigla na lang sabihin sa kanila, kayo na ang bahala sa sarili ninyo? Nandyan pa rin sa harap nila ang malaking banta ng Iran. Kaya naman, naglabas ng bagong sistema ang Amerika. Ito ay tinatawag na MIAD, Middle East Air Defense Project, isang integrated air defense network na nagkokonekta sa mga radar ng Israel at mga bansa sa Gulf. Halimbawa natin ito sa isang apartment complex. Dati, bawat building ay may sariling security guard. Ang guard ng Building A ay para lang sa Building A at ang guard ng Building B ay para lang sa Building B. Kung may magnanakaw sa isang building, hindi ito alam ng ibang guard. Pero paano kung pagsamahin ang lahat sa isang integrated control room? Saan man sa complex lumitaw ang isang kahina-hinalang tao, ang pinakamalapit na guard ay agad na re-responde. Ganyan mismo ang konsepto ng MIAD. Kapag na-detect ng radar ng Israel ang isang Iranian missile, ang anti-missile system ng Saudi Arabia ang magpapaputok. Bakit ito revolusyonaryo? Dahil dati, ang Israel at mga bansang Arabo ay magkagalit. Ilang beses na silang nagdigmaan at hayagang sinasabi na dapat burahin ang isa't isa sa mapa. Pero mula noong 2020 Abraham Accords, nagbago ang ihip ng hangin. Nakipag-ugnayan na sa Israel ang UAE, Bahrain at Morocco, at kahit ang Saudi Arabia ay nakikipag-usap na rin sa likod ng mga kurtina. Dahil sa iisang kaaway, ang Iran, isinantabi na nila ang mga lumang alitan. Ito ang perpektong halimbawa ng kasabihang, ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Ang Saudi Arabia at UAE, imbes na magtago sa ilalim ng payong ng Amerika, ay kailangan nang bumili ng air defense technology ng Israel gamit ang sarili nilang pera. Mga sistemang tulad ng Iron Dome. Ang Amerika naman ay nasa likod na lang, namamahala sa operating system at makikialam lang sa mga kritikal na sandali. Sa madaling salita,
Tinapos na nila ang kontrata sa security agency at sa halip ay nag-install ng mga security camera at emergency alarm system. Ang pagbabantay ay trabaho na ngayon ng may-ari ng bahay. Tapos na ang panahon ng libreng seguridad. Nakakatuwa ang reaksyon ni Crown Prince bin Salman ng Saudi Arabia. Sa labas, kunwari niyang kinokondena ang pag-atake ng Amerika sa Iran. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang imahe sa harap ng mga kapatid na Arabo at mayroon ding prinsipyo ng pagkakaisa ng mga bansang Islamiko. Pero sa loob-loob niya, malamang ay nagdiriwang siya. Ang sakit ng ulong rehimeng Iran ay nanghihina. At bonus pa, makakakuha sila ng isang high-tech na air defense system. Ayon sa ulat ng The Telegraph sa UK, bago ang airstrike, tumawag pa raw si bin Salman kay Trump at sinabing, kung hindi ninyo sila titirahin ngayon, lalo lang lalakas ang Iran. Para sa Amerika, ito ay isang transaksyon na sulit. Napakalaki ng gastos sa pagpapanatili ng mga tropang Amerikano sa gitnang silangan. Ang maintenance ng base, sahod at transportasyon ng kagamitan ay umaabot sa 10 bilyong dolyar taon-taon. Pero kung itatayo ang MEAD system, malaking bahagi ng gastos na iyon ay paghahatian ng mga kaalyado. Magbebenta lang ng teknolohiya ang Amerika at aatras na sila. Pero ang mas mahalaga ay ang buhay ng mga sundalong Amerikano. Sa tuwing may isang sundalong Amerikano na namamatay sa gitnang silangan, nag-aalab ang opinyon ng publiko sa Amerika. Mas epektibo ang isang sistema kung saan ang mga lokal ang nagbubuwis ng dugo habang ang Amerika ay namamahala lang sa sistema. Sa huli, ang MEAD project ay ang exit strategy ng Amerika para sa isang marangal na pag-alis sa gitnang silangan. Kasabay nito, ito rin ay isang singil sa kanilang mga kaalyado. Ang mensahe, binanatan na namin ang Iran, kaya ngayon, bayaran ninyo ang inyong parte. Mula ngayon, ang mga bansa sa gitnang silangan ay kailangang magbayad para protektahan ang kanilang sariling kalangitan. Kailangan nilang palakasin ang kanilang sarili para mabuhay ng walang proteksyon mula sa Amerika. Ito ang bagong kaayusan sa gitnang silangan na idinisenyo ni Trump. Naisip niyo na ba na baka hindi Iran ang totoong target ng giyerang ito? Bumagsak ang mga missile sa Tehran, pero baka ang pinakamatinding tinamaan ay ang Beijing. Madali itong maintindihan kung titingnan natin ang mga numero. 99% ng langis na ine-export ng Iran ay napupunta sa Tsina, halos lahat. At ito ay katumbas ng humigit kumulang 10% ng kabuuang inaangkat na langis ng Tsina sa pamamagitan ng dagat. Mukhang maliit ang 13%, hindi ba? Pero kung isasaalang-alang natin ang laki ng ekonomiya ng Tsina, iba na ang usapan. Kapag nawala ang 20% na iyon, hihinto ang mga pabrika. Alam niyo ba kung ano ang Strait of Hormuz? Ito ay isang makitid na daanan ng tubig sa pagitan ng Iran at Oman kung saan dumadaan ang 20% ng langis ng buong mundo. At sa langis na dumadaan dito, mahigit 37% ay papuntang Tsina. Sila ang pinakamalaking nakikinabang pero sila rin ang pinakamalaking apektado. Nang ideklara ng Iran na isasara nila ang Hormuz, nagsimulang masakal ang ekonomiya ng Tsina. Sa katunayan, nang kumalat ang balita na naglalagay ng mga mina ang Revolutionary Guards ng Iran sa Strait, tumaas ng 50% ang insurance rates para sa mga oil tanker sa loob lang ng isang araw. Alam naman natin ang kasalukuyang estado ng ekonomiya ng Tsina, hindi ba? Dahil sa pagputok ng real estate bubble, bumabagsak ang kanilang growth rate. Ang GDP growth rate noong 2026 ay bumagsak sa 3% na para sa Tsina ay halos katumbas na ng negatibong paglago. Isipin ninyo, isang bansa na laging lumalago ng 7% taon-taon ay biglang naging 3% na lang.
Sa sitwasyong ito, kung tataas pa ang presyo ng enerhiya, babagsak ang kanilang manufacturing competitiveness. Kung doble ang presyo ng langis para patakbuhin ang mga pabrika, hindi na nila makakayang tapatan ang export prices. Alam ito ng Amerika. Nakapaloob sa kanilang plano na kung yayanigin nila ang presyo ng langis sa pamamagitan ng giyera, manghihina ang ekonomiya ng Tsina. Ito ay isang uri ng economic strangulation, isang paraan para patayin ang kalaban nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Ang pinaghirapan nilang itayo na Belt and Road Initiative na ang pinakasentro ng daluyan ng enerhiya ay naparalisa ng isang missile ng Amerika ay tiyak na ikinagagalit ng Beijing. Ang ipinagmamalaking Great Rejuvenation of the Chinese Nation ni Xi Jinping ay nakasalalay pala sa isang patak ng langis. Ang nakakatuwa ay ang reaksyon ng China. Sa salita, sinusuportahan daw nila ang Iran. Naglabas pa sila ng isang statement sa UN na kumokondena sa Amerika. Pero ano ba talaga ang ginawa nila? Wala. Hindi sila nagpadala ng hukbong dagat at hindi rin sila nagbigay ng armas sa Iran. Bakit? Dahil takot sila sa lakas militar ng Amerika. May 2 aircraft carrier na nakatambay sa Persian Gulf, kaya hindi sila nangahas na makialam. Sa bibig, magkapatid daw sila, pero noong nagsimula na ang away, nanood lang sila. Iba ang trato ng Amerika sa kanilang mga kaalyado. Para sa mga bansang tulad ng South Korea at Japan, naglabas sila ng emergency oil reserves para pagaanin ang epekto ng pagtaas ng presyo. 12% ng langis na dumadaan sa Strait of Hormuz ay papuntang South Korea at 11% ay sa Japan at inalagaan sila ng Amerika. Sa kabilang banda, sa Tsina, mahigpit nilang ipinatupad ang market price. Ito ay nakasaad sa National Security Strategy document na inilabas ng Administrasyong Trump noong 2025. Guluhin ang resource supply chains ng katunggaling Tsina. Sa huli, ang mga pagsabog sa gitnang silangan ay naging isang hindi nakikitang pana na tumawid sa Pacific at tumusok sa puso ng ekonomiya ng Tsina. Habang binabanatan ni Trump ang Iran, sabay niyang sinasakal ang Tsina. Sa likod ng dahilan na pag-alis sa nuclear threat, nakatago ang tunay na motibo na pigilan ng Tsina. Kapag huminto ang mga pabrika ng Tsina, mayayanig ang global supply chain at sa pagkakataong iyon, susubukan ng Amerika na muling ayusin ang supply chain na nakasentro sa kanila. Isang napakatalinong plano na masasabing 2 ibon sa isang bato. Ano ang imahe na naiisip ninyo kapag naririnig ang Iran? Mga lider ng relihiyon, mga babaeng nakasuot ng itim na tsador, mga sigaw laban sa Amerika. Pero ang tunay na kapangyarihan sa Iran ay nasa iba. Ito ay ang Revolutionary Guards. Isang malaking pagkakamali kung iisipin na sila ay isang simpleng militar. Sila ay isang dambuhalang korporasyon na kumokontrol sa mahigit 40% ng ekonomiya ng Iran. Konstruksyon, telekomunikasyon, pananalapi at kahit pag-aangkat ng mga sports car, walang sektor na hindi nila pinapasok. Noong 2009, binili nila ang state-owned telecommunications company sa halagang 0.8 billion, isang militar na nagsisilbing isang conglomerate. Sa ilalim ng Revolutionary Guards ay ang Khatam Al-Anbiya, ang pinakamalaking construction company sa bansa. Mga kalsada, dam, subway at pasilidad ng langis, lahat ay ginagawa ng kumpanyang ito. At mayroon ding isang foundation na tinatawag na SETAD, na tinatayang may asset na 95 billion. Iyan ay higit sa 140 trilyong piso. Sinasabing ito ang pinagkukunan ng yaman ng pamilya ni Khamenei. Sa ganitong paraan, nakaugat ng malalim ang Revolutionary Guards sa bawat sulok ng ekonomiya ng Iran, kaya't kahit magbago ang rehimen, hindi sila madaling mabuwag. Ang atake ng Amerika ay direktang tumutok sa kanilang mga pinagkukunan ng pera. Bukod sa pag-alis sa kanilang mga lider,
Tinamaan din nila ang kanilang mga lihim na bank account sa ibang bansa at mga ruta ng smuggling ng enerhiya. Ang paraan ng pagkita ng pera ng Revolutionary Guards ay sa pamamagitan ng lihim na pagbebenta ng langis para iwasan ang mga sanksyon at pinutol nila ang lahat ng rutang iyon. May kasabihan tayo, mapapatawad mo pa ang pumatay sa ama mo pero hindi ang nagnakaw sa bulsa mo. Nang mawalan sila ng pera, nagsimulang magkaroon ng lamat sa loob ng kanilang hanay. Ang interesante ay hinayaan ng Amerika na mabuhay ang mga moderate sa loob ng Iran. Inalis nila si Khamenei at ang mga hardline na commander, pero hindi nila ginalaw ang mga taong posibleng makausap. Hindi ito nagkataon lang. Pagkatapos ng giyera, kailangan nila ng mga partner para magtayo ng isang pro-American na gobyerno. Kung uubusin nila ang lahat, wala na silang makakausap, kaya't nagplano sila ng pangmatagalan. Ang sinabi ni Trump sa kanyang talumpati na ang mga mamamayan ng Iran ang dapat magpasya para sa kanilang sarili ay nasa kontekstong ito. Ang problema ay ang pagtutol ng mga nasa kapangyarihan. Ang mga taong nakinabang sa teokratikong sistema sa loob ng ilang dekada, bibitawan ba nila ng basta-basta ang kapangyarihan? Tiyak na hindi. Pagkatapos ng pagkamatay ni Khamenei, isang pansamantalang komite ng pamumuno ang binuo, pero walang nakakaalam kung sino ang susunod na supreme leader. May mga pagsusuri na ipinagpapaliban nila ang opisyal na anunsyo dahil sa banta ni Trump na kung sino man ang maging leader ng Iran ay mamamatay din. Lahat sila ay nagmamasidan habang nagtatago ng kani-kanilang mga patalim. Samantala, ang galit ng mamamayan ay malapit ng sumabog. Tumaas ng 5 beses ang presyo ng tinapay at nagsilabasan sa kalsada ang mga walang trabaho. Ang mga protesta na nagsimula noong huling bahagi ng 2025 ay kumalat sa mahigit 100 lungsod. Tinatayang mahigit 7,000 katao ang namatay sa pagpigil sa mga protesta ayon sa human rights group na HRA. Binabato na ng mga tao ang mga mansyon ng mga opisyal ng Revolutionary Guards. May hangganan ang kayang tiisin ng isang gutom na tiyan. Ito na ang pinakamalaking panloob na kaguluhan mula noong 1979 Islamic Revolution. Ang pinakamasamang senaryo ay kung ang pagtutol ng mga militar ay mauwi sa isang civil war. Habang lalong tinatrato ng Revolutionary Guards ang mga nagpoprotesta ng may karahasan, lalo silang ihihiwalay ng internasyonal na komunidad at bibilis ang panloob na pagkakawatak-watak. Kung mangyayari ito, maaring maging pangalawang Syria ang Iran. Isang malaking black hole ang mabubuo sa gitna ng gitnang silangan. Ang gusto ng Amerika ay isang malinis na regime change, pero ang katotohanan ay maaaring hindi ganoon kasimple. Isang malaking pagkakamali kung iisipin na tatanggapin na lang ng Iran ang mga suntok. Wala silang kakayahang direktang tamaan ang Amerika, pero mayroon silang ibang paraan. Gawing hostage ang presyo ng langis sa buong mundo. Magpadala ng mga drone sa mga refinery ng Saudi Arabia, maglagay ng mga mina sa Strait of Hormuz at bantaan ang mga dumadaang oil tanker. Imbes na direktang manuntok, ang kanilang estratehiya ay sakalin ang mga ugat ng pandaigdigang ekonomiya. At ang estratehiyang ito ay talagang gumagana. Ulitin natin kung gaano kahalaga ang Strait of Hormuz. 20% ng langis at 20% ng liquefied natural gas ng buong mundo ay dumadaan sa makitid na daanang ito. Ang pinakamakitid na bahagi nito ay 54 kilometro lang. Nang ideklara ng hukbong dagat ng Iran na isasara nila ito, nagpanik ang merkado. Kahit hindi pa ito tuluyang isinasara, ang takot pa lang na maaring mangyari ito ay nagpataas na ng insurance premiums para sa mga oil tanker at nagpataas ng shipping rates ng mahigit 50%. Kung iiwas sila, kailangan nilang umikot sa timog ng Africa na magpapataas ng logistics costs ng hanggang 80%. Iyan ang estratehiya ng Iran. Ano ba ang pinakasensitibong bagay para sa mga Amerikano?
presyo ng bilihin, lalo na ang presyo ng gasolina. Araw-araw nilang nakikita ang pagbabago ng presyo sa mga gasolinahan. Kahit ilang sentimo lang ang itaas bawat litro, nakakainis na, pero kung piso ang itaas, magkakagulo na. Eksaktong tinatarget ng Iran ang psikolohiyang ito. Ang layunin nila ay pabagsakin ang suporta sa gobyerno ni Trump gamit ang presyo ng bilihin. Gusto nilang lumikha ng opinyon na nagwala ang presyo ng gasolina dahil sa giyera. Kasalanan ito ni Trump. Ginagamit din nila ang trauma ng Iraq War. Nakatatak pa sa isipan ng mga Amerikano ang mga kabaong na nababalutan ng bandila. Sa katunayan, sa giyerang ito, isang base militar ng Amerika sa Kuwait ang tinamaan ng drone attack na ikinamatay ng 6 na sundalo. Pinalalaganap ng Iran ang takot na habang tumatagal ang giyera, mas maraming sundalong Amerikano ang mamamatay para palakasin ang sentimiento laban sa giyera sa loob ng Amerika. Sino ba ang gugustuhing makita ang kanilang mga kabataan na mamamatay muli sa isang malayong disyerto? Ngunit ang taktikang ito ay mayroon ding negatibong epekto. Nang tamaan ng drone ang mga refinery ng Saudi Arabia, alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Crown Prince bin Salman? Hiniling niya sa Amerika na tuluyan ng tapusin ng Iran. Para sa mga bansa sa Gulf, mas gugustuhin pa nilang tapusin na ito ng isang beses kaysa patuloy na makatanggap ng maliliit na atake. Ang mga patagong atake ng Iran ay nagbigay pa ng dahilan para sa isang mas matinding tugon. Sino ba ang magugustuhan ang isang bansa na ginagamit ang langis para takutin ang buong mundo? Kung tatagal ang giyera, sino ang pinakamahihirapan? Sa totoo lang, tayong mga ordinaryong tao. Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang logistics cost. At kapag tumaas ang logistics cost, tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Ramdam na ramdam ito kapag namamalengke. Ang pandaigdigang stock market ay malulunod din sa volatility at ang ating mga pensyon at ipon ay mayayanig. Ang giyera ng 2026 ay walang frontline. Nangyayari ito sa gas gauge ng iyong sasakyan, sa loob ng iyong budget. Habang lalong ginagamit ng Iran ang enerhiya bilang armas, lalong lalaki ang galit ng internasyonal na komunidad. Sa huli, nagbibigay lang ito ng katuwiran sa matigas na paninindigan ng Amerika. Ngayon, sa halip na hintayin nating tumigil ang mga putukan, kailangan nating maghanda na umangkop sa bagong kaayusang pang-ekonomiya na lilikhain ng malaking pagbabagong ito. Panahon na para aminin na ang mga pagsabog na naririnig mula sa gitnang silangan ay konektado sa balanse ng ating bank account. Ang banggaan ng Amerika at Iran ay hindi lang laban ng dalawang bansa. Ito ay ang sandali kung saan ang 50 taong kaayusan sa gitnang silangan ay tuluyang nababaligtad. Sa pagtatapos ng panahon ng langis at pagsikat ng bagong kapangyarihan sa enerhiya, lahat tayo ay makakaranas ng hirap. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan, sa likod ng bawat malaking kaguluhan, laging may bagong oportunidad na lumilitaw. Sa pag-alis ng Amerika sa gitnang silangan at pagbaling ng kanilang atensyon sa Asya, mas lalong tumataas ang estratehikong halaga ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Sa gitna ng krisis, kung mahahanap natin ang tamang direksyon, makikita natin ang oportunidad. Sana ang pagsusuring ito ay magsilbing gabay sa pag-unawa sa mga pagbabagong pang-ekonomiya sa hinaharap.